Magandang araw po sa mga anak ng Diyos. Tayo po ay narito upang umawit at bigay ng pagsamba para sa atin. Samahan niyo po ako sa ating pag-aawitan. Sa Diyos lahat ang mataas na pagpulit. Mayroon naman sa libong buhay, hindi ko kakait lahat sa'yo'y ibibigay. Iyong pagmensakin ay isang taglay, ilalaan at saglit mapag-ibigin ka ng walang hanggan. Mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit, mapag-ibigin ka ng walang hanggan. Gayang dagat na hindi napapagal sa pag-agos, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong tingin, kalagim mo na awitin. Kalagim na awitin. Kung mayroon lamang sa libong buhay, hindi ko kakait lahat sa'yo'y ibibigay. Iyong pagmensakin ay isang taglay, ilalaan bawat saglit, upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-agos, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-agos, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-agos, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsita iyong dinggin, kalagip na awitin. Kalagip na awitin. Kalagip na awitin. Kalagip na awitin. Magandang umaga at pasasalamat po para sa Kanya. Sabi nga po sa Matthew chapter 5 verse 3 po, hindi ko po to nakakalimutan na bago po dumating yung pong bagyong ito, nung pong 2026 po, ang anak ko po yung magandang umaga po at magandang gabi. Ako po yung magbibigay ng isang testimony na nangyari po ngayong month na to. Pero napakarami pong blessing ni Lord araw-araw. Yung pong buhay ko, yung pong buhay namin, yung po blessing na sa amin, na araw-araw kasama namin siya, kahit sa panahon na yun ng pandemic. Pero yung pong nangyari ngayong pong month na to, talaga pong napakalaking
kapurihan para sa ating Panginoon at pasasalamat po para sa Kanya. Sabi nga po sa Matthew chapter 5, verse 3 po, hindi ko po to nakakalimutan na bago po dumating yung pong bagyong ito, nung pong 2026 po, ang anak ko po nagpadala ng rose with Bible na nandun po yung mapalad. Binasa ko po yung kabuuan ng chapter 5 na yun, na you are blessed lahat. So, hindi ko po nakalimutan yun. At after po nun, bigla pong dumating yung gera. So, nagkaroon po ako ng kapanatagan. Ngayon po naman, lagi ko pong naalaala kada naulan po, naalaala ko po si Noah. Yung nangyayari po sa buhay ni Noah. At yun nga po, isang linggong yun hindi po huminto ang ulan. At nagkaroon nga po ng bagyo for the first time. At ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil iningatan po niya ang kanyang mga anak. At ganoon din po kami. Kahit po kahit po may pandemic na, lockdown po, talaga pong may stress ka o ma-depress ka. Pero sabi ko nga po, nagtitiwala ako sa Panginoon dahil sabi nga po sa Bible na maging ang ibon man at ang mga halabada mo sa ay hindi niya pinabayaan. How much more pa ho kaya kami na kami kawangis niya, anak niya, nilikha niya. Hindi ko kayo anak pababayaan. Yun po yung pinanghawakan ko. Kasi po si Brother George po wala ng trabaho more than 1 year na po. Pagkaroon man po napakonti lang. Hindi po talaga as in na talagang 1 week, hindi po isang araw lang talaga. Pero praise God pa rin po ang aking binibigay sa Panginoon. And also, at ako pinagpapasalamat dahil kahit po nakaraan ay lockdown, ang school ko po ay tuloy. Pero ngayon ko po na-experience ngayon pong March, nagkaroon po talaga ng as in lockdown. Pati po talagang ang school ko'y wala. As in, ito pong month of March. Kaya ako po nagpapasalamat pa rin po sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you kasi meron ka pong tinuturo sa akin. Sabi ko, talagang ang kalakasan ko po ay yung po salita ng Panginoon. Na akala ko po noon na yung pagpapasting ko po ay malaking blessing. Pero praise God po kasi yun po pala may tinuturo sa akin. Tumanas nga po kami ng bagyo rito for the first time na talaga pong natatakot po ako kasi po kami po ay palibot ng dagat at saka po yung bundok ay lagi po yun ay baka po pagkaroon po ng pagbaksak ng mga kabundukan kasi po gawa ng tubig. So nangyari nga po yun kasi may mga kabahayan doon, meron pong talagang natumba, na wash out po. So marami pong namatay. Doon po sa loob ng isang linggong yon, ako po ay nananalangin na yung pong dalas na ulan niya. Sabi ko, Lord, tama na po, sabi kong gano'n. Kasi po kami ay nasa tabi ng talaga pong karagatan. Kasi po yung kay Noah, ganun po yung pangyayari na hindi po huminto. At doon nung pong yun din, nag-share po ako ng Word of God sa aking mga kapitbahay. At yung pong mga kapitbahay ko po ay nagtanggal ng kanilang mga barado sa kanilang mga kanal. At purihin po ang Panginoon dahil hindi po kami binaha, pero yung pong anak ko ay binaha. At ako po natakot, nagpray po ako. Sabi ko, Lord, ingatan mo po ang aking mga anak. At Lord, kayo po ang magbibigay ng way kung paano siya makukuha sa lugar na yon. At purihin po ang Panginoon dahil may isa pong kapatiran na nakapaglikas sa kanilang mag-anak. At yung mga gamit nila, lahat po lumutang. Importante po sa amin ay yung buhay ng aking mga anak. Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil siya po ay talagang nagbigay sa amin ng protection sa amin. Pag nga po ikinagtiwala sa Kanya at nagpagamit ka talaga pong ikaw ay kanyang iingatan. Sabi nga po sa Isaiah 43, 1-3, Connie, tinawag kita sa iyong pangalan. Sabi po niya,
Huwag kang matakot, di ka dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog, dumaan ka man sa lahat, hindi ka malulunod. Kaya I praise the Lord, hallelujah, salamat po sa Kanya. At maingat ko pong ibinabalik sa Diyos ang maingat ko pong ibinabalik sa Kanyang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tayong pangalan na ayong Panginoong Yesus. Hello, hello, hello. What a wonderful day. Ayan. Wow. What a wonderful Wednesday night to every one of us. Amen. I hope po that you've been blessed, ano? I think today is a Tuesday night. Okay. Magandang ano po sa inyong lahat. Gabi sa inyong lahat. And I'm so happy and blessed to see you once again. Thank you to our worship team and also to our prayer team, no, who never stop praying for us, at hindi lang praying for us, really making a difference. Amen. What a wonderful worship. Amen. So we're continuing po ang ating series today. Ayan. At ang series po natin ngayon is patukol pa rin po sa Book of Jonah. Ayan. Okay. So and at this time po ng ating series, alam niyo po, I believe that God has been so the Lord has been speaking to some of us today, ano, at alam kong patuloy niya na nais ang bawat isa sa atin na ano talaga mag-go deeper and wider sa ating journey in our faith in the Lord. So today, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating series, ano, and we talk about we are actually right now in the series of prophets, no, at itong Book of Prophets ay kung saan sabi nga natin, ito yung time na kung saan ang Panginoon nangungusap na sa mga prophets sa kanyang tinawag. So we are actually on the series of the Book of Prophets. Typically ito ay yung tinatawag natin na minor prophets, no. These are the 12 books. Actually we are on the 5th book, and that is the Book of Jonah. Ayan, so ito yung ating at ito po yung ating ngayon, Book of Jonah. At alam niyo po ba, ang Book of Jonah is actually one of the unique, like I said, very very unique nga po siya kasi sabi nga may tinatawag sila na very some sort of mystical it is, because nga po nyo sa ating series, tinawag siya ni God, nagkaroon ng storm, kinain siya ng malaking isda, doon po tayo natapos, and then yun po yung second series natin, na Jonah prayed to God. So kahapon po we talk about how Jonah prayed to God and how God also has been so gracious to him. God show His mercy to him, and sabi nga natin after ng kanyang prayer, he was spit out from the mouth of the belly, from the belly from the belly out from the mouth of the big fish, so talagang nilabas siya, so may mga prayer po na very very powerful. Sabi nga po sa inyo, kung nakaraan may aring nandun kayo sa belly rin ng fish, not literally belly ng fish, pero literally baka belly ng utang, belly ng sakit, belly ng nasa tiyan kayo ng hardships, ng difficulties in life, ng broken marriages, ng broken heart, at broken mind, fear, at yung life nyo is sabi natin broken, so you want to get out of that, and we talk about that yesterday na God, when Jonah cried out to the Lord, and then I shared to you those points. I would like you to go back to those. So those of you who would like to really, ano ba yung prayer na like Jonah, sabi nga na dead end na ako, pwede na ako, kasi punishment ni God yun sa kanya, dahil hindi nga po siya, pong nangyari sa kanya, hindi siya sumunod. God is actually kinukall siya ni God, pero yung calling niya, hindi niya sinusunod, ayaw yung sumunod sa calling ni God, and because of that, ayun nga po, the Lord has gave him a situations na sabi nga natin ng situations na he will come back to God. So sometimes all the situation that is happening to us, actually sometimes those situations actually lead us to God, minsan nililid tayo nito sa Diyos, so that's why whatever your situation might be, I would like you to come to the mercy of God, kasi pinaka-theme ng ating Jonah is God's mercy, kay God's mercy. So right now, patuloy po tayo na sa ating series ngayon, and let's pray and ask the hand of God for today's word. So let's pray po. Hallelujah. Lord God, we thank you, Lord, for this wonderful night, Lord, again. I thank you, God, for everyone who is here, and Lord, I pray that your word, of God, again, will bless each one's heart. Encourage our spirit, Lord, of God, to move forward to the purposes and to the calling that you've set in our lives.
Lord, I commit our everyone who is here tonight, everyone who is here, Lord, even watching after the replay. God, I pray that let your word indeed will come alive. Let your word become so powerful, Lord, that it will give transformation, restoration, healing, and salvation in their lives. Again, we commit this word to you. Be glorified, be lifted up, be exalted, Lord. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Praise the Lord. So guys, tonight, we will continue po ang series ng Jonah. Kasi nga po, nandito tayo sa Book of Jonah. So now, let's read. Kung kahapon po, nandito tayo sa chapter 2. Ngayon po ay magpupunta na tayo sa chapter 3 kasi nga po prayer yun ni Jonah, no? Inside the belly, yung buong chapter 2 na yun. And then the powerful prayer, bring him out sa belly of the fish. So that's why watch that, gusto natin mag-bring out din tayo. So whatever belly na nandun tayo or whatever situation that lock us up. So nakita natin that the power of prayer is very, very important. So today we will talk about naman the mercy of God in chapter 3 and how repentance bring a great change in everyone's life. So right now, let's read about chapter 3 of the book of Jonah. Let's continue God's mercy, part 3 of the book of Jonah. So let's read the verse. Then, chapter 3, verse 1, then the Lord spoke to Jonah a second time. Sabi rito, get up and go to the great city of Nineveh and deliver the message I have given you. This time Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh, a city so large that it took Jonah 3 days to see it. Oh wow, grabe no, 3 days siya naglakbay to go in and go to the city of Nineveh. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowd, 40 days from now Nineveh will be destroyed. No? Simple lang yung message. Nung nakapasok siya, sabi niya gano'n. Okay, sabi niya sa mga tao, nakita natin po yung picture. No? Sabi niya gano'n, for 40 days. Okay, for 40 days. Sabi niya gano'n, Nineveh, sabi niya gano'n, will be destroyed. Gano'n lang po kasimpleng message. And alam niyo po ba, isang sentence lang yung message. Isang sentence lang yan. Actually, in the Hebrew, they say it's only 3 words. I don't know how those 3 words. It says, what? 3 words lang na po yan. O parang, yun nga, in today, then we will be destroyed. Parang ganun po siya. And let's see what happened. What's the response of the people? So the people of Nineveh believed God's message. And from the greatest to the least, they declared a fast and put on a burlap to show their sorrow. When the king of Nineveh heard what Jonah was saying, he stepped down from his throne, took off his royal robe, and he dressed himself a burlap and sat on a heap of ashes. Wow. Okay, wow. Okay, so makita natin, in just preaching, makita natin in just preaching, wow. Nakita natin na, they repented, Sabi rito, sabi the people of Nineveh believe God's message, and from the greatest to the least, they declared fast and put off the burlap. So talagang sila ay, nagpunta naglagay ng mga ashes over themselves. And then even the king, wow, so even the king take off the robe, took off his royal robe and dressed himself as a burlap, And then let's continue. Ano pa ang nangyari? So then the king and his nobles sent this decree throughout the city. Sabi, no one, not even the animals from your herds and flocks may eat or drink anything at all. May eat or drink anything. People and animals alike must wear garments of mourning, and everyone must pray. Everyone must pray earnestly to God. They turned from their evil ways and stop all their violence. Wow. So who can tell? Perhaps even yet God will change his mind and hold back his fierce anger from destroying us. Wow, so makita natin yung in this just one message. Sabi ko nga sa inyo, isang message lang. And then what happened, the people changed, even the king changed. They believe, and because they believe, sabi nga pagkakita nyo, pag leader talaga,
He will rally all his, sabi niya, all his nobles, kanyang mga leaders din. Okay, sabi niya ganon. And even animals, nag-fasting sila. They ask for what? For the mercy of God. Kasi nga, alam nila na this God will definitely destroy the whole land, whole Assyrian, all Nineveh, in the city of Nineveh, and destroyed them in anger. And they are hoping, okay na natin, they are hoping for what? Na may change. So, let's see naman what God said. Ano man naman response ni God in all this, all these actions of the, of the Assyrians, or the Ninevites, So, let's see. Verse 10, when God saw what they have done, what happened? How they put a stop to their evil ways, kasi nakita natin pinastop talaga ng king, and he changed his mind. So God changed his mind and did not carry out the destruction he had threatened, So parang talagang nagbago yung isip ng Neo. Sabi niya gano'n, wow, willing sila mag-change. So makita natin, So when God saw them, sabi rito, God changed their mind, and because they saw na nag-stop sila, kasi ganun mo naman po talaga ang tunay na nagsisisi. Pag sinabi natin talagang nagsisisi tayo, o talagang sabi nga natin talagang totoo yung pagsisisi natin, dapat may pagbabago in our actions. Kaya nga makita natin, they stop their evil way. Hindi na sila gumagawa ng mga kasamaan. Definitely, like I said sa inyo nga po, na ganun kasi sila ka-merciless, Ganun sila ka-evil, Sabi ko nga sa inyo, ne babae, ne bata, kaya nila pumatay. Kaya nga si Jonah, ayaw niya, Ayaw niya kasi they consider that these people don't deserve the mercy of God. Ganun, So parang parang grabe yan. Napakasamang mga tao yan. Hindi yan dapat, hindi kailangan yan ng mercy ng God. Pero this is a powerful message. Sabi ko nga sa inyo, very, very powerful message of the book of Jonah. That God is so merciful. God is so merciful. Na sabi lang ni God, pag nakita ko lang talaga na totoo, na ikaw at sila kayo ay nagbago, merong I will change my mind. So now let's see what's the power of repentance. So nakita natin, repentance changes the heart of God. When we repent, kung talagang totoo tayo, nagbabago. Pag sinabi natin repentance, ang pinaka po nito talaga pagbabago, change, Kaya nga nakita natin yung nangyari, yung change na nangyari. Anong nangyari? Talagang nagbigay si God ng mercy, So makita nga natin, like I said, itong sabi ko kasi very unique kasi ito, kasi nga po si Jonah nag-preach one sentence lang. One sentence, isang sentence lang na this Nineveh will be destroyed by God. So if you don't repent, this Nineveh will be destroyed. Ganun lang, grabe, wala nang sabi-sabi pa. Hindi na nag-explain si Jonah. Siguro definitely galit na siya. Siguro nag-announce siya, then if you don't repent, Nineveh will be destroyed. If you don't repent, ganun lang. Yung isang sentence lang yung paulit-ulit lang. At pagkatapos noon, umalis na siya. Okay. Nakita niyo na parang talagang bahala kayo, kasi nga ayaw niya Pero makita natin, yung one sentence na yun, sabi nga yung word na yun, yung isang word sentence ng preaching na yun, what it did, it made the whole city come back to God. So the message of God is actually very powerful. Alam niyo po ba? Alam ko iba sa inyo, maraming nabago sa buhay niyo dahil araw-araw kayo nakikinig ng LPJ. Araw-araw kayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Binago ng Lord yung heart niyo. Binago ni God yung mind niyo. Binago ni God yung spirit niyo. Binago ni God yung maraming bagay sa inyo. Why? Because you choose to listen to the Word of God. Because the Word of God is very, very powerful. Kaya nga there are times I say to some of our prayer teams na pag may nagpa-pray sa inyo, wag nyo lang silang sabihin, okay, nagpe-pray kami. Hayaan nyo silang makinig dito ng Word of God. Kasi bakit? Kasi yun ang ultimate
freedom at healing na maaaring ibigay sa kanila ng God. Yun yung ultimate answer na ibigay sa kanila, na maaari natin maibigay sa kanila si God. Kasi pwedeng ipag-pray nga natin sila, pero yung buhay nila ay hindi nababago, hindi natin sila natulungan. Ang tunay na pagtulong ay tunay na pagtulong sa mga kaibigan natin o mahal natin sa buhay is talagang ilalapit natin sila sa Diyos. That's why every time I ask you here, let them come, let them listen, share a link. Kasi why? Because you don't know that the message of God that they're going to hear is very powerful, that it will change their lives, that it will change them completely. Imbes na yung punishment ni God sa buhay nila, dadami yung mga punishment, yung attack ng devil sa buhay nila, must stop. You know why? Because they hear the gospel of Christ. And when the gospel of God and the message of God is preached and people believe, naniwala sila, there is miracle in their life. Miracle will come in their life. So to those of you who are keep on sharing, never and don't stop sharing. I'm telling you, wag po kayong hihinto kasi hindi niyo po alam kung sino yung taong ihipuin ng Diyos. Hindi niyo po alam kung sino yung babaguhin ng Diyos. Because here, nakita natin that the powerful message, just one sentence, the powerful message of God bring change to the whole city of Nineveh. So sabi ko nga sa inyo, God shows mercy to all people. Yun po yung pangalawa niya. Kasi why? Nineveh po kasi is not Israelites. Hindi sila Israel. Hindi sila pinili ni God. Kaya nga ayaw nga mag-preach doon ni Jonah eh. Tumakbo siya, di ba? Imbes na pupunta siya sa Nineveh, gusto niya pumunta ng Tarsus. Why? Because hindi niya naman to, kung baga sa kababa, hindi naman to Pilipino. Bahala ka. Kung Arabo ka, ayaw kita. Bahala ka. Ay kung anong lahi mo. Ganun yun. Parang ganun po yan. Ano? Kaya sabi ko nga sa inyo, wherever God place you, mga potito, ayoko tong man. Bahala kayo. But you don't know, no? God place you to where you are. Kung nasaan ka, hindi mo alam mo ikaw kung gamitin ni God. Diyan sa mga nasa paligid mo, baka ang hinahanap nila is si Jesus in their lives, no? So never stop, no? Huwag kayong matakot, ano? Although sabi ko nga sa inyo, not deliberately, kasi alam ko dyan, delikado po sa ating, especially sa ating Middle East. But what I'm telling you, if God has given you an opportunity, kung bibigyan kanya ng opportunity at alam mo na pagkakataon mo yun, don't be afraid to share, no? At naniniwala ako may protection din si God sa inyo, no? Sa bawat isa sa atin. Because why? Because God's mercy is for all people. Sabi ko nga ito, mga Ninevites to, ito, mga sabi nga natin, evil. Kaya nagat si Jonah, kumbaga parang di karapat dapat to. Pero God gave them mercy. Maybe this is the message of God to some of you today. Maybe God's message for you na, di na ako rapat dapat. Sino ritong nagbalat ng tao ng buhay? Ganun po katindi ang lahi nitong mga Assyrian. Sabi nga ng ilang mga scholars na kung pag may sinasakop sila, every time they made a captive in a city or on a nation, some of them, they really skin them, no? Binabalatan nila ng buhay. Okay, mga bata, pinapatay nila yung buntis, no? Hinihiwa nila yung tiyan. Ganun katindi, ka-evil sila. Pero when they started to come to God, they received the mercy of God. Grabe, po, ganun kabait ng Diyos. Ganun kabait po ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. He is so merciful. Ang tanong lang, gusto mo bang lumapit sa Diyos? Gusto mo ba talagang mabago ang buhay mo? Come to God. So real repentance and true repentance activates the mercy of God. Kung talagang totoo ang iyong pagsisisi, alam mo ba, may kahabagan ng Diyos. At ang kahabagan ng Diyos ay yung mararanasan. Anong sabi niya rito? God, sinabi niya doon? God stop. Ni-stop niya yung He stopped the distraction of the Ninevites. Why? Nag-stop siya kasi bakit? Kasi nakita niya yung true repentance. At ang true repentance may change sa buhay nila. Maybe this is the word of God to some of you today. You want really, God, I want to change in my life. I want a new repent. I want to see your mercy in my life. Maybe this is the mercy na gusto mo, Lord, tulungan mo ako. Alam mo, tutulungan ka ng Panginoon. Maybe this is the message of God to you. God will show mercy in your life. God will show mercy in your situation. God will show mercy to whatever you are going through today. But the question, are you willing
to come to God. So today we're going to pray, Maybe to some of us, maraming mercy ka na kailangan ngayon. Nasabi mo, Lord, tulungan mo ako. Have mercy upon my lives. Tulungan mo ako sa mercy ka. Tulungan mo rin ako maging merciful sa kapwa ko. Na Lord, matuto rin ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, in times of prayer for nations and issues in the world, pag-pray mo rin kung anong bansa na nandun ka, Pag-pray mo lang, hayaan mo lang, ipagdasal mo lang sila. So, di mo alam na may haba ka. Pag-pray mo yung mercy ng God to the place where you are. At the same time, hingin mo rin yung mercy ng God sa iyong buhay. So today, we're going to pray. Ask God's mercy to all your sins. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung journey mo, I want you to know, just come to God. Ipagsisi mo yan. Yung kasalanan na yan at patatawarin ka ng Diyos. Kasalanan mo nung nakaraan, patatawarin ka niya. Kasalanan mo ngayon, patatawarin ka niya. Ganun po ang Diyos. Ganun siya ka-merciful sa atin. And not only God, I would like to also ask God to help you to give mercy to those who hurt you. Kasi hindi lang ikaw dapat na makareceive ng mercy, magbigay ka rin ng mercy sa iba. Maawa ka rin sa iyong kapwa. Kailangan tayo magkaroon kahabagan at awa sa ating kapwa. And then, ask the Lord to give us a merciful heart. So right now, tayo po ay magpipray and I will give you 2 minutes to pray. Ask the Lord right now to say, God, I want you, Lord, O God, to have mercy in my life. I want you, Lord, O God, to move into my life. So right now, every one of us, alam nyo, this is one good thing about our ministry of prayer. Ang ministry natin ng prayer is I would like everyone to pray. Don't just listen to me. Pray to God. Kausapin mo, Panginoon. This is the time for you na kausapin mo siya in your own words. Alam ko, maaaring sabi, hindi ako magsalita. Sabihin mo lang kung ano yung nasa puso mo. Walang perfect na prayer. Just talk to God. God right now is here and God is listening to you and God wants you right now to pray to Him. Ask His mercy to your situation. Ask the grace of God in your life. Come on, pray to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, oh God, right now, Lord, we come before you, God, and acknowledge, Father God, that you are a merciful God. That your mercy, Lord, oh God, endures forever. That everyone, oh God, who comes to you, Lord, oh God, you will show mercy upon their lives. So right now, God, we ask you, God, to show mercy, God, in our lives. Forgive us in our sins. Cleanse us, Father God. Forgive us, Lord, for our unfaithfulness. For there are times, Lord, we are so unfaithful. Lord, we come to you and then go back to sin again. We fall again. Lord, right now, Lord, have mercy upon us. Give us strength, God, to say no to sin. Help us, Lord, God, to walk into righteousness. So, Lord, right now we come before you, Lord, right now have mercy upon our lives. Lord, we also, God, to have mercy upon our situations. Lord, whatever problems that we have right now, Lord, have mercy on us. Break us free, Lord, from the bandages, Lord, oh God, of hatred, of anger, Lord, oh God, of unforgiveness, Lord. Lord, I pray, help us to get out, Lord, oh God, of our bad situations. Have mercy upon our lives. We also pray, God, not only mercy upon our lives, but mercy, Lord, oh God, in our situations, Lord. I pray, God, right now, may your grace will be upon us, Lord. Give us mercy, Lord, oh God, to those who've hurt us. Forgive, Lord, oh God, those, Lord, oh God, causes
causes us pain, Lord. Give us a heart that shows mercy like you. Lord, help us, Lord, oh God, to be set free, oh God, from this anger. Lord, I pray for every family who is full of anger in Jesus' name. We bind, Lord, oh God, anger, quarreling, God, to every family in Jesus' name. Lord, we bind, Lord, oh God, right now, stripes and bruises and, Lord, words, oh God, that hurts, oh God, Lord, right now in Jesus' name. And we come, Lord, right now with a heart, Lord, oh God, that is, Lord, oh God, asking for your mercy. Have mercy upon our family. Have mercy upon all fathers. Have mercy from all mothers. Have mercy from all children. Lord, change us. Bring healing to every family. Bring healing to every lives. Bring healing, oh God, to every one of us. Lord, we thank you for your goodness. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name. Amen and amen. So this time I would like to talk to some of you today. I believe some of you here, there is no accident. That's why you're here. God has placed you right now to where you are to hear this message, for you to come to know the Lord. Make Jesus as your Lord and Savior. So if you've never given your life to Jesus, so this is the best time for you to give your life to Jesus. Make Jesus as your Lord and Savior. Okay, so if you've never given your life to Jesus, give your life to Jesus. Bigyan niyo po yung buhay mo sa Panginoon. Maaring siya yung tutulong talaga sa iyo sa iyong mga lakbayan sa buhay. So, pero kailangan isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran at humingin mo ang panibagong simula sa iyong buhay. Make Jesus as your Lord and Savior. So right now, if this is your prayer, I would like you to pray with me. Follow this prayer. Make this prayer as your prayer and pray this with faith. Amen. So right now, let's pray together. Bow your heads wherever you are. Close your eyes. And then let's pray. Lord Jesus, thank you, God, for your word. I admit, Jesus, that I need you in my life. Lord, I'm come before you and acknowledge, God, that I am a sinner. Forgive me, God, of all my sins. Cleanse me, Lord. Heal my life. Forgive me, God, of all the things, Lord, I've done against you. Right now, Lord, I will surrender my life to you. Take over. Come into my life. Be my Savior. Be my Lord. Help me, Jesus, from now on to follow you, to obey you, and do your will. Thank you for dying on the cross for me. I claim the forgiveness. I claim your love. Thank you, Jesus. This is I pray in your name. Amen and amen. Praise the Lord. If you follow this prayer, I believe that God right now is moving into your life and touching into your lives. Amen. So I would like you to come every night, pray together with us, hear the word of God, so you will grow in your faith in the Lord, be part of our connecting lives, and for you to grow and also to join in our online worship. Amen. So today I also like you to join in our basic steps to your new faith journey, for you to grow and be strong sa iyong faith kay God. Amen. So right now, I would like to bring this to our prayer team. So God bless you, and this is our prayer team right now. Po namin din, Lord, ang provision at protection sa mga Salas family, Bukiran family, Constantino family, Aquino family, Alaga family, Tenorias family, Domingo family, Perina family, Gico family, Soriano family, Itrata family. Lord, ang mga malabanggit ko pong pangalan sa iyo, Lord, sa iyo ko po idinulog, Lord. Ikaw lang po, Lord, ang mag-provision at mag-protection sa mga taong ito, Lord. Lord, ikaw po nakakaalam ng kanilang puso, Lord. Iwaksin mo, Lord, sa mga isip at puso nila, Lord, ang mga bagay-bagay, Lord, na hindi naaayon sa iyo kalooban, Lord. Lord, ikaw ang magpoprotekta sa kanila sa mga kapahamakan. Ilayo mo sila, Lord, sa mga
magpapahamak sa kanila, Lord, sa mga taong panghusga, sa mga taong hindi gumagawa ng maganda, Lord. Ikaw lang po, Lord, ang magprotekta sa kanila, Lord, at ikaw lang po ang aming dudulagan, Lord. Ikaw lang po ang magpapaayos ng mga buhay nila, Lord, mag-provision, Lord. Akayin mo po sila, Lord. Linisin mo po ang isip at puso ng mga taong ito, Lord, upang daanan, Lord, ang inyong daanan na sumamba sa iyo, Lord, para sa kanilang mga pamilya, Lord. Lord, ikaw po ang mamuhay sa isip at puso ng mga taong ito, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa biyang pinagkakaloob mo sa mga taong ito, Lord, sa kanilang mga pamilya, Lord. I-bless mo po, Lord. Mamuhay ka po sa isip at puso ng mga taong ito, Lord. Maraming salamat po sa mga buhay nila, Lord. At ganon din po, Lord, sa restoration sa kanila, Brother Nick Tenorias, Brother William Tenorias, Brother Henry Nastor, Brother Alvin Bukirin, Brother Rusty Bukirin, Brother Henry Ocampo, Lord. Kailangan po ng restoration ng mga taong ito, Lord. Kaya ako po, Lord, nandito sa iyong paanan, Lord, upang i-restore mo po, Lord, ang buhay nila, Lord. Iwaksin mo po, Lord, yung mga gawain nilang hindi maganda, Lord, yung mga vision, Lord, yung mga vision hindi naaayon sa iyong kalooban, Lord. Ikaw, Lord, ang mag-restore sa mga puso nila, Lord. Linisin mo, Lord, ang mga puso nila, Lord. Manahan ka, Lord, sa mga puso nila, Lord. Ikaw lang po, Lord, ang tanging makakagawa naman, Lord Jesus, sa mga taong ito, Lord, na magbago ng pananaw sa buhay, Lord, na ikaw lang po, Lord, ang mananahan sa mga puso nila, Lord, upang gumawa po sila ng tama, upang magbago po sila, Lord. Manahan ka po, Lord, sa puso nila, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga taong nagmamahal sa kanila, Lord, dahil kahit gaano pa man, Lord, mahal namin ang mga brothers namin ito, Lord. At Lord, ikaw po, Lord, ang mag-restore sa mga buhay nila, Lord, na magbago sila, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa buhay nila, Lord. At ganon din po, Lord, sa past recovery ni na Ana Loresco, sa operated lymph nodes, Marian sa breast cancer, Jewel Bukiran sa normal function. Lord Jesus, ikaw lang po, Lord, ang tanging magbibigay sa amin ng fast recovery. Ikaw lang po, Lord, ang tanging magbibigay ng miracle healing sa mga taong ito, Lord, na Lord, hipuin mo lahat ng buong katawan nila, Lord, upang linisin sila, Lord, from spiritual, Lord, hanggat sa physical, Lord. Kailangan po, Lord, ng fast recovery nila, Lord. Linisin po ang kanilang katawan, Lord, upang gumaling na po sila sa mga karamdaman nila, Lord. Lord, basbasan mo ang mga bawat treatment, Lord, na ginagawa sa kanila, Lord, mga bawat treatment na process na ginagawa sa kanila, Lord, yung mga gamot na iniinom nila, Lord, yung mga tubig, Lord, na iniinom nila, Lord, linisin mo, Lord, ang buong katawan ng mga taong ito, Lord, manahan ka sa puso at isip ng mga taong ito, Lord. Iwaksin mo, Lord, ang mga masasamang espiritu, Lord, na nananahan sa mga puso isip nila, Lord, upang humingi sa iyo, Lord, ng kapatawaran sa mga nagawa nila, Lord. Lord, ikaw lang po ang aming matatakbuhan, Lord, upang humingi ng kagalingan, Lord, na fast recovery para sa mga taong ito, Lord. Lord, sa lahat po ng aking nabanggit, Lord, ikaw lang po, Lord, ang may kayang gumawa ng mga ito, Lord, ng miracle healing, restoration, Lord, at fast recovery ng mga taong ito, Lord. Sa mga hindi ko po nabanggit, Lord, ikaw po ang nakakaalam, Lord, ng mga saloobin ng mga taong ito, Lord. At ang lahat, Lord, ay idinadasal ko, ipinapanalangin ko, inilalapit ko sa aming amang tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord, sa oras na ito, Lord, na patuloy, Lord, na kayo pang kikilos sa buhay po namin, Lord. Lord, sa oras na ito, dinudulog ko po ang aking mga sister, Lord, na patuloy, Lord, na kayo pang magbigay ng miracle healing, Lord, at Lord,
tulungan niyo po sila sa kanilang treatment, Lord Jesus. Pray ko po, Lord, ang si Sister Josel, Sister Pilomena, Lord, at si Sis Evelyn po sa mga pinagdadaanan po nilang karamdaman po, Lord. Lord, I pray, Lord, na kayo pang humingi mo sa kanila, Lord. I pray, Lord, na tulungan niyo po sila, Lord, sa kanilang pinagdadaan ngayon, sa mga treatment po, Lord, na pinagdadaanan nila, Lord. Patuloy, Lord, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Lord. Lord, protection, Lord, at Lord, immune system po, Lord, na patuloy niyo, Lord, na lagi po malakas, Lord Jesus. Lord, now, Lord, yung mga cancer cell, Lord, is, Lord, mag-stop na po ang pag-spread po nila, Lord Jesus. Lord, patuloy, Lord, na bigyan niyo din po sila ng kalakasan, Lord, emotional, spiritual, at physical, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray for, Lord, my brother Louie, Lord, sa kanyang driver's license, Lord, na patuloy, Lord, bigyan niyo po siya ng wisdom, Lord Jesus, upang sa ganun, Lord, maipass niya po yung test, Lord Jesus. At Lord, kayo pang magbigay sa kanya ng guidance din, Lord Jesus. At Lord, dalayan ko din po, Lord, ang business na salon po ni Sister Ems Morales, Lord. I pray, Lord, na kayo pang magbigay ng wisdom din, Lord, upang sa ganun magkaroon sila ng marami pong customer, Lord. At nawa, Lord, tulungan niyo din po siya kung paano niya po i-promote ang kanyang business, Lord Jesus. At Lord, dalayan ko din po ang si Sister Brother Bernie, Lord Jesus. Na Lord, tulungan niyo po siya, Lord. Bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanyang trabaho, Lord. Upang sa ganun, Lord, mas lalo po mapadali ang kanyang ginagawa, Lord. At hindi po siya mahirapan, Lord Jesus. At Lord, dalayan ko din po, Lord, si Sister Michi, Lord, na Lord, tulungan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng wisdom, Lord, sa kanyang pag-aaral, Lord Jesus. Tulungan niyo po siya at guide niyo po, Lord. Lord, nawa maging maayos ang kanyang study, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord. At Lord, danadalain ko din po ang Jacinto family, Lord, na patuloy, Lord, na kayong kikilos sa kanilang buhay, Lord. Especially ngayon, Lord, sa oras ng pagdadalamhati po nila, Lord, sa kamatay ng kanilang mahal sa buhay, yung kanilang anak po, Lord. Lord, tulungan niyo po sila, Lord. Yakapin niyo po sila Lord, upang sa ganun, Lord, hindi po sila makaramdam ng lungkot, Lord. Nawa, Lord, tulungan niyo din po sila, Lord, na pagtagumpayan yung pinagdadaanan po nila ngayon, Lord Jesus. At Lord, maraming salamat po, Lord. At Lord, dalayan ko rin po, Lord, na kayo po ang kikilos sa buhay po nila, Lord Jesus. Lord, dalayan ko din po ang prayer mountains po, Lord, na ginagawa po namin, Lord. Lord, patuloy, Lord, na kayo po ang magbigay ng karunungan, Lord, wisdom, Lord, upang sa ganun, Lord, is magawa po namin ng successful, Lord Jesus. At Lord, dalayan ko din po, Lord, yung mga magpipledge po, Lord, na Lord, tulungan niyo po sila, Lord. Lord, bigyan niyo po sila ng alam ko po, Lord, na yung mga bibigay po nila is babalik po ng cyclically at umaapaw, Lord Jesus. At Lord, patuloy din po, Lord, na tulungan niyo po, Lord, ang pamilya po ni Pastora Babe, Lord. At Lord, ganun din po siya, Lord, na patuloy, Lord, na ginagamit niyo po upang ma-spread niyo po yung mga salita, Lord. At Lord, bless niyo po ang pamilya nga, Lord. Lord, anointing po, Lord, sa pamilya nila, wisdom, Lord. At Lord, patuloy, Lord, na kayo po ang gagabay sa pamilyang ito, Lord Jesus. Lord, maraming salamat din po, Lord, sa mga buhay po ng kasama po namin sa LVG team lang. Patuloy, Lord, na ano man po yung pinagdadaanan po nila, Lord, at ano man po yung desire ng puso nila, Lord. I pray, Lord, na kayo po ang kikilos, Lord, at magbibigay po sa kanila ng prosperity, Lord, at ganoon din po, Lord, blessing po, Lord, sa kanila, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord. Kasi alam ko, Lord, na walang imposible sa inyo at lahat ng aming mga panalangin na ito is, Lord, pinapasa inyo na po namin because alam po namin wala po kaming magagawa kung wala po kayo, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po muli, Lord. Binabalik ko pang papuri sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so now is the end of our worship. Okay, worship prayer time tonight. So I hope that you've been blessed in our prayer time, and I believe that God will bring you into a new level of your faith in the Lord. Amen. So God bless you. Come back again tomorrow, okay? And be blessed and be a blessing, everyone. Bye-bye.